Welcome everyone, at alam ko may nakahanda si Lord para sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, ready na ako. At sabihin mo sa katabi mo, left and right, wag mo akong istorbohin. At sabihin mo sa cellphone mo, hindi mo na kita hahawakan. Alright? At gusto lamang po natin na ang word ni Lord, yung ating pinag-uusapan at pinag-aaralan ay maibahagi din natin in online world. At ang kagandahan ngayon, malinaw na ho tayo napapakinggan sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Hello, good morning, good evening, kung saan man kayo, at good afternoon. Anong oras po dyan sa inyo ngayon? Pakitype po sa comment section kung anong oras ngayon. At sabihin nyo po sa comment section, I'm present, I'm willing, and I'm ready to receive what God has prepared for us today. Amen! May mga kasama tayo wala rito today. Namiss natin sila. But they can watch us online, and may matinding gagawin si Lord sa atin. Right? Pwede po tayong tumayo at tayo'y manalangin. Wag ho tayong mapagod manalangin kasi napakaganda. Ang pananalangin ho ay isang pribilehiyo. Ano ho? So kanina sabi sa kinanta, at na-quote ni Ate Claudine yung sa Corinthians, sabi niya, no eye has seen, walang matang makakita, no ear has heard. Hindi man kayang maintindihan ng ating mga pag-iisip at hindi man makita natin at marinig, pero napakalaki ng plano ng Diyos sa buhay natin. May malaki siyang ibabagsak sa iyo at sa pamilya mo. Just be ready to receive. Amen. Manalangin po tayo. Aming Ama na nasa langit, kami po ay lumalapit sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang namatay sa krus, nabayubay, nasaktan, ngunit nabuhay muli upang kami ay bigyan ng victory. Thank you, Lord, for what you have done on the cross. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Use me as your mouthpiece and let your people receive what you have prepared for them. Let your healing touch be upon them. Your deliverance be upon them. Lord, touch your people. Wherever they are right now, even they are watching online, we declare blessing upon sa buhay nila. That this is the day, gaya ng kinanta namin kanina, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Our heart is rejoicing right now, worshiping you, glorifying you, and giving you thanks and all the honor, because you alone deserve all praises and thanksgiving. You alone deserve our adoration, Lord. All the worship belongs to you. Thank you, Lord. Bless your word that we are about to receive today, and may your glory shine upon us, and let every one of us receive your miracle. We believe in miracle, Lord, because we believe in you, our God. We honor you. To you we give all praises and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. You may take your seat. Salamat po. Salamat din sa ating mga hindi ko kayo pwedeng tawaging bisita, no? At ayaw ko kayong tawaging bisita ni Sian, because this is the beginning ng kambak-kambak. mayroong kambak-kambak si Lord. I believe this is not the last time. This is not the first day, and this is not the last day that you gonna joining us. Okay? Kaya sa mga yung mga pogi. Yan talaga, kasing pogi ko, ha? Yung mga kabataang naritong kasama natin, I believe we will see you next time. Not just today, because today is Sian's birthday, and on Wednesday pala, birthday ko rin pala. Hello? Yay! At today, exciting na ang lahat. Excited na, okay? I could remember when I was still in the Philippines, may pinapanood ako noon na game show. Sino rito ang nanonood ng TV sometime yung mga pampalipas oras lang, o kaya yung may mga game show? May natandaan ako noon, nung nasa Pilipinas pa ako. Ang host that time, I think, mayroong game show na tinatawag na Who Wants to Be a Millionaire?
O kung tatanungin ko kayo ngayon, so wants to be a millionaire? Siyempre lahat gusto. Oh, game show yan at matututo ka rin. Ewan ko kung napapanood niyo yan. Mayroon din dito sa Canada yan, di ba? Kasi kung hindi ako magkakamali, parang franchise yan siya o mayroon nga sa US eh. Worldwide siya eh. So sa pinapanood ko noon, parang ang naging host noon sa Pilipinas, si Big Soto yata, or dati pa si Big Soto, may isa pa, si Christopher De Leon. So iba-iba ang naging host. So have you watched that before? Hindi nyo na, okay, but familiar kayo at narinig ninyo. Sige po, pwede natin panoorin mo sa saglit ito. Alright? Taxman John Carpenter looking terribly pleased with himself. Which of these U.S. presidents appeared on the television series Laugh-In? Lyndon Johnson, Richard Nixon, Jimmy Carter, Gerald Ford. I'd like to call my parents right now. Sure. Use my lifeline, call my parents. What are their names? My father. I'll talk to my father. Hi, Dad. Hi. I don't really need your help. I just wanted to let you know that I'm going to win the $1 million. Because the U.S. president appeared on Laugh-In as Richard Nixon. That's my final answer. Well, my gosh. What can I say except, Debbie, you're going to Paris, and this is the final answer heard all around the world. He's won $1 million. Maiksi lang yun. Nakita ko lang sa YouTube. Kasi nga, kung titingnan nyo sa show, mayroong yung content, lifeline na tinatawag. So, lifeline, maliban doon sa phone a friend, mayroong 50-50, yung ibig sabihin, tanggalin, kasi may mga question, tanggalin yung kalahati ng mga option. Halimbawa, A, B, C, D. So, ang ginawa niya, lifeline, ay phone a friend. So, tatay niya. So, kung yun ay sample lang, para at least maging familiar tayo sa word na lifeline. And that's my topic for today. Lifeline. Have you heard that word? So lifeline, kung titingnan natin, ginamit niya, phone a friend. So he won $1 million. Pero yun ay show lamang, no? Pero sa totoong buhay, ito yung lifeline. Kung titingnan natin, maikli lang po yung aking ituturo today because I want all of us later to do something to apply this topic. Lifeline means in a Webster, it is a noun, sabi niya, a line, so such as rope. Ito ay ginagamit for saving or preserving life. Sino rito yung sa aeroplano, nakasakay ka, mayroong mga naka-ready yan na mga, ano yan, yung kumbaga pinapakabit sa atin ng mga pang-safety device o ano ba yan, mga halimbawa seatbelt or may mga, kapag may mga emergency sa aeroplano or sa barko, may mga rope na inahagis, di ba, kapag may mga nalulunod. Di ba nga, nung natandaan nyo kung nung nag-swimming tayo, last camp, mayroong lifeguard tayong nakaantabay. At yung lifeguard na yan, mayroong din siyempre siyang nakaantabay na yung tinahagis kapag may malulunod. Kapag siyempre, para mahawakan yon yung rope na yon para masave yung someone na in need of help. So ano pa? Sabi niya, it is something regarded as indispensable for the maintaining and protection of life. And something especially a way of getting help. Kaya ito yung mga, dito rin sa mga matatanda rito sa Canada, mayroon silang mga, may nababasa ako at narinig ako noon na talagang palagi yung sa phone nila. Yun na yung nagiging lifeline nila in case of emergency. May mga, o kaya may mga relo sila na pwede nilang pindutin lang. So, kung saan man sila pumupunta,
nakakonect na yon sa parang EMS o sa kumbaga center na alam na kapag mag-blink na yon o kaya yung button na yon or maalam na agad na may emergency, no? So yun ang lifeline para at least alam natin ito ay ginagamit para at least to save life, protection, safety sa atin, at ito yung way, no? Sabi niya, some especially way of getting help that you depend on to lead your life in a satisfactory way. Halimbawa din dito yung mga astronaut na kapag pumupunta sila in outer space, mayroon yan silang mga line na kung saan, o halimbawa may mga devices na kapag malaman sa baba, o halimbawa sa outer space sila, tapos sa center nila, sa central office or dito sa Earth, alam na agad na mayroong emergency at may something wrong na kumbaga kailangan na i-rescue, no? So dito rin sa atin, halimbawa, ano ba yung mga lifeline na o kaya mga call line, 1911 na pwede natin tawagan, or something na pwede natin gamitin in a dangerous situation na pwede tayong makatulong or humingi ng tulong. So yun yung tinatawag na lifeline. Sa pinanood natin kanina, so phone a friend. So just nagkataon na ang tinawagan niya ang tatay niya. So sa next slide po, sabi ko maikli lang talaga ang pag-uusapan natin. Pero sabi niya sa next slide, Jesus in our spiritual walk, in a spiritual realm, Jesus is our lifeline. Mortally and spiritually, while we are here on earth, living here on earth, He is our lifeline for salvation. Kaya kanina, salvation as well as for continued hope, peace, comfort, and joy. Kanina nabanggit ni Pastor Pierre that we are celebrating the Palm Sunday, kung yun ang dati nating naging tradisyon. So actually, it is also a triumphant entry ni Jesus. No? Kaya mas lalo nating, ito yung pagkakataon natin na i-focus talaga yung paningin, yung pananalig natin sa ginawa ni Jesus Christ. Yung pagsakay niya sa donkey, 1,000 years ago na naganap, nung pumasok siya. At ito ay katuparan. Yung moment na yon na triumphant na sumakay siya sa donkey, at yung mga tao sa paligid na tinitingnan siya, na iwinawagayway yung mga palm, o dahon man yan, o palm, yun yung moment na naging katuparan ng propesiya sa Old Testament, na may isang hari na papasok. Sabi nga kanina ni Pastor Pierre, yun na yung naging simula ng agony niya upang siya maghirap sa cross ng Kalbaryo. But that was also a moment na naging, kumbaga, pagpasok ng hari in a triumph. Triumph means tagumpay. Kaya nagdiwang ang mga tao that time. They were singing, Hosanna to the King. Ibig sabihin ay God save. Na kumbaga, ngayon, in our time today, na gusto nating makita na hindi lamang yung mga rope ang lifeline natin. That Jesus, that we will focus on our eyes, we will fix our eyes, our faith on Jesus as our lifeline. Na hindi lamang, kumbaga, tayo lalapit sa Kanya dahil may kailangan tayo. Titingnan natin siya na ikaw lamang, O Diyos, ang aming proteksyon. Ikaw lamang, O Diyos, Jesus, ang aming tanging pag-asa magbigay sa amin ng kagalingan, kalayaan, buhay na ganap at kasiyasiya. That Jesus is our hope, our peace, our comfort, our joy. Maybe as young as you are, hindi nyo pa maunawaan kung ano ang calling ng Lord sa buhay ninyo. Dahil nung ako'y sinuko ko yung buhay ko sa Lord when I was 17 years old, hindi ko rin maunawaan kung ano yung pagiging Christian. Ano yung pagiging born again? Ano yung pagiging pagsunod o paglingkod sa Diyos? Maaaring hindi ko pa naunawaan that time. Maaaring
nai-excite ako na pumunta sa church that time because nandoon yung mga barkada ko, yung mga naging kakilala ko, o maaaring na-involve ako sa ministry, o iba't ibang ministry that you are playing guitar, playing drums, or you are singing, or you are involving in the church ministries. Maaaring na-excite ka that time, but as time goes by, may mga itinuturo sa Lord, ang Diyos sa buhay mo na may mas malaking bagay na ipinapagawa sa Lord, ang Lord sa buhay mo. And today, you have to consider na Jesus as our lifeline na mayroong tatahakin kang malaki. No? Kaya next slide please, sabi niya, Jesus is our spiritual lifeline and is our prayer lifeline to talk with our Father as well as spending eternity in heaven. Ang nais ko lamang matutunan natin ngayon that lifeline, our lifeline is all about prayer. No? Siya yung bridge, Jesus, siya yung tumatayong mediator when he, remember what the Bible says before he ascended back to heaven, nung siya'y nabuhay muli, after 3 days na naipako siya sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko kayo iiwanang alone. So I will send the Holy Spirit. So the Holy Spirit is with us today. That's why we were singing earlier, Holy Spirit, rain down your fire. Kumbaga, pag-alabin mo ang aming mga puso na saliksikin ka, na mauhaw kami sa iyo, mauhaw at magutom sa salita mo. Ang banal na Espiritu ang kasama natin ngayon. Jesus is now sitting on the right hand of the Father. Siya yung mediator natin. Siya yung nag-i-intercede. Pag sinabing intercede, siya yung nagpi-plead o kumbaga nananalangin din. Kaya tayo ay lumalapit kay Jesus. And the next slide shows that when the believer, or when the name of Jesus is spoken by a believer in faith, all of heaven comes to attention. The moment we pray, the moment we come to Jesus, the moment we speak the name of Jesus, atensyon lahat mga anghel. Taranta na yan. Na kailangang sagutin. Kumbaga sa kumbaga sa dito kapag tumawag tayo ng 911, yung call center, na yan? Sagot agad, hello? No? Na agad yan? Atensyon na agad sila. At magpapadala na agad ng rescue. Ganon din tayo. Every time we pray, every time we call the name of Jesus, every time we speak the name of Jesus, naka-alerto na agad ang buong langit to meet your needs, to answer you. Alright? And next slide please. Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. Siya ang buhay, siya ang katotohanan, siya ang talagang daan, walang iba. No? Kaya wala tayong ibang pag-asa kundi si Jesus lamang. Kaya wala tayong dapat gawin kundi isuko yung ating buhay kay Jesus Christ. You are not here for a religion. Hindi tayo pumunta dito dahil naimbitahan tayo para lang para lang hindi magtampo ang si pastor na hindi tayo nakikita. No? You are here because you want to encounter Jesus Christ as your personal, your Savior and Lord. Sabi niya, no one comes to the Father except through me. Siya yung daan. Kaya tandaan po natin yan, sabi niya sa John 14:6, ano man yung translation ng Bible mo, siya yung ang tanging daan. Hindi relihiyon, hindi ang tao, hindi ang good works, but only Jesus Christ. Your way, your hope, your truth, and He is our life. Para makarating tayo sa Ama. Makuha natin ang pabor ng Diyos Ama. Amen? At sabi niya sa Romans 8:34, who then is the one who condemns? Hindi tayo i-condemn ni Lord. No one. Jesus Christ, who died, more than that, who was raised to life.
is at the right hand of God and is also interceding for us. Hindi tayo i-condemn ni Lord. Hindi tayo i-judge. Maaring nagkasala tayo. Maaring may kasalanan tayo because the Bible says, walang matuwid, wala kahit isa. Sabi niya sa Romans, for the wages of sin is death. Dahil tayo nagkasala. But the free gift of God is eternal life. That's why Jesus Christ died on the cross. To pay all the sins that we have committed. At siya ang naghugas ng ating mga kasalanan. Kaya hindi tayo i-condemn or i-judge ni Lord. Kaya ang tanging gagawin natin, isuko ang ating mga buhay kay Kristo. Tanggapin ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. In this moment, naging kaugalian ng mga tao, may mga tao pang nagpapasakit. May yung tinatawag na pagpapanata nila. May mga makikita ka, may mga nakakilala ako noon, talagang hinahampas yung sarili, nagkakaroon ng tinatawag na penitensya. Pero hindi mo na kailangan gawin yon. Because once and for all, Jesus died on the cross. Siya na yung nasugatan. His body was bruised, was crucified, was broken. Ginawa niya na ang lahat. Inialay niya na ang kanyang sarili upang hindi ka na magdusa. Upang hindi mo na gawin na magpapako sa cross o kaya magpapakahirap upang maging katanggap-tanggap kuno. Knowing na makuha mo ang pabor ng Diyos. No. You don't need to do that. Because Jesus already did for you. Hindi pa ba sapat yun? Para tanggapin natin ang biyayang buhay na wala hanggan. So all you need to do is to surrender. Surrender your life to Jesus Christ. Accept Him as your Savior and Lord. The Bible says, sabi niya sa Romans, if you confess, kapag ikinumpisal mo, if you confess that Jesus Christ is Lord, you will be saved. Yun na lang ang tanging, yun ang requirements natin. Dahil si Jesus, naupo siya. Ngayon, physically, Jesus wala sa earth. Physically. That's why He sent the Holy Spirit. Saan si Jesus Christ ngayon? Ando, no? Sabi niya sa Romans 8:34, He was sitting at the right hand of God, the Father. Bumalik na siya sa trono. Nung 3 araw na muli siyang nung namatay siya, naipako siya at muling nabuhay, bumalik siya sa kanyang trono, sitting at the right hand of the Father. At siya yung talagang tumatayo, pleading for us. Siya yung namamagitan. Siya yung, kapag every time na nagpe-pray tayo, every time na lumalapit tayo, every time na nananalangin tayo, siya ang nagbigay sa atin ng karapatan to use His name. Sabi na Jesus, when you use my name, my Father in heaven will hear you. Ibig sabihin, we have now the power of attorney to use His name. Kaya every time na we are coming to God, we are used the name of Jesus Christ. No? At tandaan po natin that prayer is not only yung tumatayo tayo sa church or yung kapag mayroong formal na sinasabing in Jesus name, amen, yun na yun. No. Prayer, next slide please. Sabi niya, prayer is our lifeline. Tandaan po natin yan. Prayer is our lifeline. Sabi niya sa Jeremiah 33 verse 3 sa King James Version, call unto me and I will answer thee. Sa NIV, call to me and I will answer you. So, naranasan niyo na ba yun na kapag tumawag ka? Di ba? Ring ng ring yung telepono mo. At ano yung pakiramdam mo kapag walang may sumasagot? O kaya may sumasagot nga, voicemail. O kaya yung sa Pilipinas, mayroon yan the number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try again later. Dito ba mayroon yan? Wala. Minsan hindi rin. Voicemail. Hello! This is Sunday Lolo. Please call me later. No, may mga ganun, di ba? Kapag naglalagay ka ng voicemail. Pero si Lord, ano ang pangako niya? Call unto me. Tandaan niyo po yung verse na yan. That every time you need help, halimbawa sa 911, tawag ka sa 911, may sumasagot. Pero minsan wala. Pero dito kay Lord, call upon me.
at hindi ka mabibigo, I will answer you. So, paano tayo tumatawag sa Lord? Through prayer. Prayer, it is our fellowship with God. Gaya ng sinabi ko kanina, ang prayer po, ang pananalangin, it is a relationship with the Lord. It is kung kahit saan ka. Hindi lamang yung kapag tumatayo tayo, manalangin tayo, o kaya magtatapos yung sa in Jesus name, amen. Yun lang yung prayer. No. Na kahit wala kang sinasabi, but your thought life, yung sinasabi mo na kahit nagdadrive ka, kahit nasa trabaho ka, kahit saan ka, 24/7 you can pray. Na mayroon kang sinasabi, sana magkaroon ako ng magandang trabaho, mapromote ako. That's prayer. Yung laman ng isip mo na kung ano man yun na gusto mong mangyari, na sana gumaling ako. That's prayer. Hindi lamang yung kapag nagsasalita ka. Kaya sinasabi doon na pray continually. Next slide please. Sabi niya, develop a prayer, a habit of prayer. Kaya yung prayer, sabi ko kanina, yung kapag hindi yung kapag nandito ka lang sa church, o kaya kapag may prayer meeting, na nag-group kayo, o kaya sinabi ng pastor, manalangin tayo. No. Wherever you are, you can develop a habit of prayer. Kaya sabi niya, prayer simply means communicating or talking to God. Katulad ng pakikipag-usap mo sa iyong barkada, sa iyong kaibigan, o pakikipag-chat or pakikipag-ano mo sa messenger, o chat mo sa text mo sa cellphone mo, yun, katulad ng mga ganon, na simple lamang, hindi mo kailangang parang ang taas-taas ng tingin mo sa Diyos, na parang ang hirap abutin. No. Sabi niya, He is just right. Kumbaga, a text away, a call. Kumbaga, ang simple lang. Simple lang. Yung pakikipag-communicate, pakikipag-usap mo, or sinasabi mo lang yung laman ng puso mo, that's prayer. Ang prayer ay hindi siya yung talagang, kumbaga, formal na kailangan mong, let's bow down and close your eyes, at yung ganun prayer. No. Wherever you are. Kaya nga, sabi niya, ito, sa Acts 3:1, one day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer. So, that time, ang naging kaugalian na nasit na nila ay 3 o'clock. Kasi sa mga Hudyo noon, mayroon silang quarter. Ibig sabihin, nagpipray sila, pumupunta sila sa templo, umakyat sila, alas 9 na umaga at tanghali, at yung 3 o'clock prayer na yan. That time, umakyat si John at Pedro. So, ang gusto ko lamang i-point out dito, let's all have set, o magtakda ka ng tinatawag na time of prayer. Ano man yan, anong oras man yan, o kahit saan man yan in the time of the day. Kasi nga, pwede nating ibigay yung tithes. Ang tithes naman natin ay hindi lamang sa pera. Pag sinabi mong tithes, yung 10% of your time, ibigay mo kay Lord. O, halimbawa sa 24 hours, ilan yung 10% nun? Nasa, magkano ba? Kwenta tayo. 2.4? 2.4. Halimbawa, mayroon ka, naglalaan ka ng oras sa pagbabasa ng Bible ng 30 minutes. O kaya, naglalaan ka ng oras ng 1 hour to pray kung saan ka. O kaya, 1 hour pagbibisita mo, o kaya pag-share mo ng gospel. Yun yung binibigay natin. So, just have a time of prayer. Kaya mas marami nga tayong oras sa social media sa pakikipag-usap pa kaya sa hari ng mga hari, sa Diyos, na siyang nagbibigay, nagsusustain ng ating buhay. Kaya hindi natin alam kung bukas makalawa ay gising pa tayo, o kaya sa pagtulog natin ay makagising pa tayo in the morning. We don't know. The Bible says we don't know the day or the hour ng pagbabalik ng Diyos sa upang tayo ay kumbaga kunin na. Kaya mas lalo tayong nagiging handa. Sabi nga ng Biblia, get ready because you don't know the day. No? And this is the day that the Lord has made. This is your day of salvation. This is your day to encounter God. This is your day of healing and deliverance. This is your day to grow up in your knowledge and grow up in a maturity of knowing God. This is your day of your miracle. Amen? Andyan pa kayo? So next slide please. Dito tayo. Prayer. Inisa-isa ko yan. Prayer, P means pray without ceasing.
So if you have your Bible, please open sa 1 Thessalonians 5:17. Sinasabi niya dito, pray without ceasing. Ito ay sa ESV version niya. Pero sa NLT, sa New Living Translation, sabi niya, never stop praying. Sa NIV, sa New International Version, sabi niya, pray continually. Kaya, posible. Posible talaga na, posible ba yun na magkaroon na manalangin ng tuloy-tuloy? No. Yes. Sabi niya, pray without ceasing. Ibig sabihin, kagaya ng sinabi ko, kahit saan ka, pwede ka manalangin. Halimbawa, nasa trabaho ka, o nagkaroon ka lang ng konting time na mag-lunch or snacks or rest. Isamahan mo na ng panalangin, mag-talk to God. O nagde-drive ka, you can pray. O kahit saan. No? Kaya sa mga kabataan ngayon, tutok na tutok sa social media, maraming mga time para sa Facebook. How much more na maglaan tayo ng oras sa pakipag-usap sa Diyos. Amen? Develop it. It's your discipline. It's our discipline. So next slide, yung sabi niya, letter R. R means, sabi niya kanina, pakita lang natin yung pa. So, remember to pray night and day. Sabi niya rito, ibubuksan ko lang sa 1 Timothy 1:3. 1 Timothy, saan matatagpuan? Ang aklat ng Timothy, saan matatagpuan? Sa Old Testament or New Testament? Okay, sabi niya, 1 Timothy 1:3, ay ano niyan, picture niyan para makita niyo at ma-check niyo sa inyong Bible. Sabi niya, 1 Timothy 1:3, 1 Timothy ba? Tama? 2 Timothy yata. 2 Timothy. Sorry. 2 Timothy, sorry. No. Yeah, 2 Timothy. Correction lang, 2 Timothy. I thank God whom I serve as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I constantly remember you in my prayers. So 2 Timothy, okay? Sorry about that. So, kaya pwede tayong manalangin wherever we are, night and day we pray. Alright? So, A means always praying in the Spirit. Sa Ephesians 6:18, sabi niya, pray in the Spirit. Ephesians 6:18, sabi niya, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Meaning, because we are living in not just in the natural realm, mayroon tinatawag na spiritual realm. And our battle is, in the spiritual realm, is not flesh and blood. So you have to pray. Isa yan sa mga armor of God na kailangan nating isuot, yung prayer, na kahit saan tayo pupunta, you have to pray. Because the Holy Spirit is with us, not just with us, but in us. The moment we accepted the Lord Jesus Christ as your Savior and Lord, He is in us. So, kaya sinasabi na kasama natin siya palagi. No? So, you pray in the Spirit. So, sabi niya, why is your intercessory prayer help? Intercessor means, intercession, it means you are praying on behalf of others. Kaya nakakatulong tayo. Kaya saan man tayo pumupunta, pwede tayo ipinag-pray din natin ang bawat isa. At ipinapanalangin natin, isinasama natin sa panalangin ang ating community, kung saan tayo naninirahan. Not prayer, not just only for yourself. No? Kaya nandito tayo, buhay tayo ngayon, pinoproteksyonan tayo ng Lord because someone you don't know is praying also for you. And we are praying for you. Kaya minsan may mga, kapag nanalangin ka, may mga time na, kumbaga may nire-reveal o may mga pinapakita, kasi may mga pinapakitang tao ang Lord sa buhay mo, o kaya may maraming time din na kapag nanalangin ako, minsan magpa-flash na lang sa akin yung mukha ng matagal, yung isang tao na hindi ko naman matagal nakikita. So maraming beses ko naranasan din yan. Na kapag nanalangin ako, o kaya kahit na may ginagawa ko, tapos maalala ko yung isang tao, you have to pray for that person. Because hindi mo alam, may mga pinagdadaanan pala sa buhay. So you have to pray. So yun yung tinatawag na intercession. You are standing
You are pleading, you are praying for that person, certain person or circumstances, no? Na dapat na idulog din natin sa Panginoon, okay? So, Y or E means you have to be earnest. Earnest means you have to be faithful, or you have to kumbaga maging tapat sa pananalangin, vigilant, watchful, at punong-puno ng pasasalamat sa Lord. Ha? So, buksan natin sa Colossians 4:2. Okay? So, ito ay maikli lang yung aking ituturo today, but Lifeline is all about our prayer. Our prayer. Maging lifestyle natin to. Sabi na, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Sabi na, and pray for us too. Kung babasahin ko sa verse 3, pray for us too, that God may open a door for our message. So, yan ang ang kapangyarihan ng panalangin. When you pray, the Lord will open the windows of heaven. There is a door na mabubuksan dahil sa panalangin mo. Ano ba yung mga circumstances o kaya mga pinagdadaanan mo, struggle mo, you have to pray. Sabi niya, may mga misteryo ang langit na mabubuksan dahil sa pananalangin mo. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung binasa natin kanina, all of the heavens comes to attention the moment you speak the name of Jesus. The moment you come to God, the moment you use the name of Jesus Christ in your prayer, naka-alerto na ang mga anghel to meet your needs. Amen? From the north, from to the south, to the east, to the west, talagang may mabubuksan na mga opportunity sa buhay mo, may mga taong mabubuksan ang mga pag-iisip at mga puso the moment you pray. Alright? So, yun yung kapangyarihan ng pananalangin. And R is, we pray in rejoicing. Nagagalak tayo kapag nananalangin tayo. Ang pananalangin po ay hindi siya boring. Ito ay pribilehiyo na tayo ay humarap sa Diyos. Pribilehiyo na talagang tumatanggap tayo ng revelation ng Lord. So, kagaya na sinabi ko kanina, prayer is a communication. Communicating and talking to God. Imagine, you are communicating to the King of Kings. Pribilehiyo siya. Kaya, we are praying na hindi ka malungkot sa pananalangin. May time na umiiyak ka dahil bigat na bigat ang puso mo para lang maidulog yung pangangailangan ng ibang tao. At hindi tayo nagmamadali. Sabi niya, when you pray, you be patient. Kasi mangungusap si Lord. You have to wait. There are times of waiting sa pananalangin. There are times na kailangan mong maging steadfast, maging watchful. Sabi niya, kasi in continuously praying, it is a way to come out in a spiritual dryness. When you pray, kapag ang isang Kristiyano, ang isang believer, kapag nakakaranas yan ng mga struggles o mga persecutions o kaya yung mga problema, kailangan mong manalangin, mas lalo kang manalangin. Bakit tinatamad tayo minsan? May mga Kristiyano na tinatamad pumunta sa church. Maaring kulang sa pananalangin. Kulang sa pakikipag-usap sa Diyos. Maaring may mga Kristiyano tayong o kaya minsan nararanasan natin na parang ayaw mong magbasa ng Bible. Na parang tinatamad kang magbukas ng Biblia. Something wrong. Kulang sa pananalangin. Kulang sa pakikipag-usap sa Diyos. And the Bible, ito yung mensahe ng Diyos sa atin. Kaya ino-open natin. Sa pananalangin mo, maaaring hindi ka makatanggap ng revelation, pero nandyan na ang revelation, ang Bible. Nandyan na ang salita ng Diyos. Kailangan lang natin buksan. At kaya, when we are praying, kapag halimbawa nagsiset ka ng schedules that you are alone, na nagkakaroon ka ng quiet time na tinatawag, when you are praying, talking to the Lord, make sure na nandyan din yung Bible mo para at least nakahanda. That every time that God reveals something to you, mabubuksan mo agad. Kasi mangungusap at mangungusap ang Diyos sa puso mo. Amen? That's develop. Just develop a heart and a thirstness and a eagerness to come to God. And that's our lifetime, our lifeline, our prayer. And the next slide, please. Conclusion na agad tayo. Tapos na. Ang mensahe natin today is about prayer. When you are maturing in the Lord, prayer is not only a lifeline. Hindi lamang ginagamit natin ang prayer, ang pananalangin kapag may problema tayo.
Hindi lamang tayo humaharap sa Diyos kapag mayroong battle in life. Na kapag may problema sa pamilya, o kaya may problema sa mga anak, may problema sa eskwelahan o sa kalusugan, hindi lamang tayo humaharap sa Diyos dahil mayroon tayong gustong makuha. No. Dahil may mga worries tayo, may mga battles tayo, o kaya ano man yung battles mo, it's spiritually, physically, emotionally, o materially, hindi ka lamang mananalangin o haharap sa Diyos dahil may gusto kang hingin na pangbayad sa mga bills mo. No. Kapag lumalago ka sa Lord, nagmamature ka, prayer becomes a lifestyle. No? So, you have to enjoy a close fellowship with God through prayer. And when we pray, we know that God listens. No? Sabi niya, may babasahin pa ako, sabi niya, prayer does not depend on your emotion or your feelings. Na mananalangin ka, haharap ka sa Diyos at makipag-usap ka sa Diyos dahil lamang feel mo today eh. No? No? O kaya, inspired ka today eh. O kaya dahil na-emotion ka, o kaya na, kumbaga, na-excite ka na manalangin. No? Prayer is a habit, is a lifestyle. Now, whether you feel Him or not, you talk to God. No? Because it is our spiritual connection with the Lord. Kahit saan ka man, na kahit sa trabaho ka, na kahit saan ka pumupunta, pwede kang manalangin. Mag-set ka ng, kumbaga, oras. Ito yung pagpapakita ng reverence natin sa Diyos, na hindi natin siya winawalang bahala yung presensya niya. No? Kaya, walk with the Lord. Walk with the Lord, ibig sabihin, everywhere. O kaya, anumang oras, saan ka man, anumang pinagkakabalahan mo, you are doing that for the glory of God. And you have to acknowledge Him. Acknowledge His presence. Amen? Sabi niya sa Philippians 4:6 nga eh. Sabi niya sa Philippians 4:6, do not be anxious. No? Kapag minsan may pagod tayo, kaya may mga worries tayo in life, ano sabi niya? We have to pray. Mas lalo tayong manalangin. At ma-excite tayo na humarap sa Diyos. No? Because sabi niya sa 1 Samuel 12:23, failure to pray is a sin. Grabe yun, no? Grabe yan. Kapag gusto ko lang basahin sa inyo para at least makita ninyo. 1 Samuel 12:23. 1 Samuel 12:23 sabi niya, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord by failing to pray for you. Grabe. See? Kasi, nineglect mo, kung magawin na walang bahala mo ang Diyos eh, kapag hindi ka nanalangin at nakipag-usap sa Diyos. No? Kaya tandaan ho natin yun na every time na nanalangin tayo, kinukonekta natin. Ibig sabihin, nire-recognize natin na hindi talaga natin kayang mabuhay nang wala ang Diyos sa buhay natin. No? May natutunan po kayo? So, our lifeline is prayer. Lifeline, Jesus, we need Him sa buong buhay natin. Amen? So, pray because God listens. Manalangin po tayo. Pray for miracle, Lord, sa buhay nila. We pray for long life and satisfying life that is now available for us in the name of Jesus. We pray sa mga pag-aaral ng mga kabataang naririto. Continue to excel them, Lord. Continue to fill them with your wisdom and knowledge and understanding that they will be doing excellent in school. And that they will be mighty in the land at makita sa buhay nila ang paghari mo, Diyos. Na mga kabataang ito, maging man ang mga bata na aming mga tinuturuan, Lord, preserve their lives, O Father, that they will have a brighter future ahead. We pray also for our couples sa mga mag-asawa na narito at ang mga kapatiran namin, maging man ang wala rito, Lord Diyos, abutin mo po sila na maayos ang kanilang mga relasyon bilang mag-asawa sa mga couples, maging man sa relasyon nila sa kanilang mga anak. We pray, Lord, na Ikaw ang maghari sa pamilya. Abutin mo po sila, O Diyos. Amin po silang